Grabe tong sasakyan na to. Grabe, feeling entitled to eh. 30 minutos na yan, ganong parking yan. Samantala dito, may lugar pa dito. Oh, bakante dito. Oh, doon siya sa daan talaga nag-park. Malakas siguro sa LTO to. Tawagan lang si direktor. Absuelto na. Malakas to. Feeling entitled oh. Talagang ibinaraya yung katawan niya sa daan. Mayroon talagang tao na walang pakisama. Hindi marunong. Hindi mapagbigay ano. Hindi ko alam kung bakit nandiyan siya. Oh. Ang lawak-lawak lang. August 5, 2024. Trenta minutos na siya oh. Grabe to. May tao talaga hindi marunong mag-park ano. Huwag niyang gayahin yan ha. Hindi ko lang isabi yung plate number niyan. Ikaw na sir. Okay ka ma'am. Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen. August 6, 2024 ulit. God bless our day. Pasundo na naman ang apo. Ayan. Tingnan mo yung gate ko, green at saka orange. Hindi yan red. Kasi ang BBM is red. Ako naman BBM Bebot Magan. Papabot. Nice talking to you again. I hope we will have a good time today. Thank you for reaching me out. Sorry. Thank you for being there. Okay. What's the most important topic today? I think I consider again peace and order, anti-terrorism or something. God bless this universe. Talagang I heard the testimony of Enrile Juan Ponce Enrile, anong tawag yan? Former senator, former Senate president from Rugs. And mabuti tayo, medyo lamang, pero to think of it, Filipino tayo no? Isang lahi lang tayo yata. Na ano siya, na ayan, yung started from nothing. Yeah, I like that kind of experience also, to hear that kind of experience from other people. Lowly personality, yung parang foot on the ground. Yan, i-attach ko dito sa comment yung life niya.
Hindi ko man siya kilala, pero nagtagal din siya, pero ang isang nakuha ko doon na idea galing sa kanya, malamang talagang may utak tong tao to. Kahit na naging anong trabaho niyan, fisherman, kahit na kargador, mga mga do it yourself mechanic, no big deal talaga. He is nobody. Kaya lang pag na talagang mayroon kang biyaya na matalino, matalino, pasalamat ka sa Diyos na naglikha sa'yo. Hindi niya nakita ang tatay niya matagal, hindi sinabi na nanay sinong tatay. Ngayon nung alam niya na, from saan ba yun siya? Ilocos, Pangasinan, hindi ko alam sabi nanay niya, punta ka Manila, doon tatay mo. Mayaman pala ang tatay niya, lawyer. Kaya no wonder matalino ang batang to. Naging scholar, naging cum laude. Yan, maswerte pag may utak. Kaya ito, ang punto dito, kapag may utak ka, gamitin mo sa tama. Huwag yung nag-doctorate degree ka, naging ano ka, pag upo mo sa posisyon, kurakot ka ng kurakot. Hindi ko sinasabi na walang kasalanan si Enrile. Hindi ko sinasabing hindi nagkurakot. Hindi ko alam. But if you have that kind of gift from God, hindi wag mong abusuhin pag may mga talent ka, kasi parang greedy ka na pagkatao. Kung sa Ilonggo pa, dalok-dalok ka, makasarili ka. Kung sa Tagalog, in the end, hindi ka makatao, because you are taking advantage of your talents. Tingnan mo yan. Tingnan mo mga head ng offices. Ayan na si boss, kasi doctorate degree, kung ano-anong university galing. Pero malaki din ang kawat yung nakaw. Hindi maganda. Ito nabablog ako dahil gusto kong ipaabot to Pwede ba ayusin natin kung saan yung mataas ang pinag-aralan mo, doon ka pa naging makasalanan ka. I'll accuse you of human rights violation. Yung nagnanakaw, naku, you are violating the essence of goodness. You should be good enough to stand with the total shed of righteousness. Hindi bad. Hindi ka bad. Nagyabang ka pa dahil mataas ang posisyon mo. Peace, love. Hindi ka matahimik pag hindi ka magnakaw Para ipakain mo sa pamilya mo para sumikat ka. Ipasikat mo ang mga ninakawan mo dahil yan ka, konektado ka sa gobyerno. Yan. So hindi maalis tong issue na to. Hindi ko man hintuan to habang ako'y nabubuhay. May nagtanong nga sa akin paulit-ulit na to paulit-ulit na to. Sabi niya, anong title? Anong title ng vlog mo? Ano na title ng vlog ko? Sabi ko, anti-corruption, anti-terrorism. Itong mga tricycle na to, tingnan mo yung mga ugali nila. Alam nila na nakabaranda ka na ayaw huminto. Dapat the first thing to do is
let others go first. Para wala kang problema. Ito ba? Oh, yan. Porque maliit siya, tuloy-tuloy pa rin ang takbo niya. Oh. Yan ang tinatawag na moron. Hindi, ang moron yan yung direktor ng LTO. Yung nagbibigay ng lisensya. Ang mga moron yan yung mga fixers. Dahil malakas kay direktor, malakas doon sa mga empleyado. Bigyan ng lisensya kahit na wala, mabuti ako, buhay pa ko. Ilang beses na ako na aksidente. Hindi yan aksidente, katangahan. Dahil pasikat eh. Wala man may nagsabi sa akin na slow down, respect others, slow down, let others go first. Wala may nagturo sa akin. I learned from experience the hard way. Yan. Yun, experience is the best teacher. Pero pag maganda sanang training mo to start with from zero to grade 12 or 13, 14, grade 15, kung anong kategory mo, meron kang magandang advice, mga technique. Kasi it's really a good punchline sa mga bata. Mga anak ko, sabi ko yan, wag mong sundin yan nagkakating yan. Maliit pa sila. Yan, wag mong sundin yan, hindi maganda yan. Ayan, may sasakyan, hinto, brake, ganyan. Pag nakaganyan, naka-wrong park, situate na kasya kayo. Wag porke malaki ka, dire-diretso ka na. Yan, may mga talagang ang driving at saka situation ng Philippines is very crucial. Maraming hindi marunong mag-park, maraming bully sa daan, maraming may koneksyon, maraming mayabang. In short, walang disiplina. Walang disiplina, walang respeto. Basta lang makapark, basta lang makapatakbo. At saka yung daan natin, kung hindi lubak-lubak, talagang it's a forest. I thought na wala na tayong mga forest land, but it's found in the urban areas. Marami kang babantayan. Dapat matalino ka sa mga desisyon mo. Talagang very intelligent driving sa Pinas. Sa ibang bansa, kailangan din matalino ka dun mahina ka. Ako nga ang pilot dun second pilot, second driver in command. Pero I was never give it a chance. Ayaw ko namang first 3 months mag drive. Ayaw. Driving is not a joke in the first world country. Not unless siguro if you atat dahil alam mo doon ka magtira or something na maybe sa second visit or third, I might as well try. Yeah, nakita ako pang nauuna sa sa driver. Oops, kinakain na pala yung daan namin, prime mover. Nandiyan na, hindi mo nakita ang signal light. Tapos anywhere you go, mag-travel ka doon kasi malamig doon. Ayaw kong tamaan ng lamig, although naka winter clothes ako. Nagbaon talaga ako ng mga pang troubleshoot. Number 1, headlight. One time, maluwag pala yung battery. Nag-junk, yung makina, nag-stalled engine. Ayaw mag-start. Punta ako sa engine. Maluwag. Kung nakita ko agad dahil gabi dahil may headlight ako. And then everything. Sabihin ko lang yan sa ibang DIY ko na vlog. Sa tips. Tips doon sa may aking technique, invention, platform and solution. Doon sa Facebook. Tips. Technique. See? Ayan. Malapit na tayo. Dumating sa aking apo. Ito yung corner, yan ang corner. Ang school naman sa right side. Brother ko ang may-ari nito. Ang compound na ito, Gupitiyo to Gupitiyo. Brother ko for almost 30 years yata.
And he is now answering the call of heaven. Andun na sa kabila. Hindi ko na alam eh. Nasa Canada ako nung namatay. Or pandemic yata yun. Hindi ako naka-vigil. Ito yung compound niya oh. Ewan ko sino nag-manage dito. Yan. So dito muna tayo. Wala pang labasan. Ano pa lang tawag niyan. Kunti pang oras ang paghihintay natin. Mga 2 minutes. Tatawag lang yan. Oh, maganda ba ang usapan natin? Yeah, just join me ha. Hindi ko naman kayo pinipilit na makinig. Pero pag kausap nyo ako, gawin nyo tong libangan. Ha? Yung papabot na journey vlog. Gawin mong libangan. Ha? Para may makuha kang technique. Yan. Maganda kung mayroon tayong mga nakukuha sa ibang tao. Wala naman akong accusation doon sa kay Ponce Enrile. Hindi ko alam bakit siya nagkudita. Kasali siya sa mutiny eh. Hindi ko na alam. Pero ngayon sinasabi niya the best president so far si Bongbong. Hindi pumapatay, ganyan-ganyan. Hindi ko na alam. Everybody can throw stones at each other. May mga political ano sila eh. Political experiences. So, mahirap talunin yung ganyan. Naimbento na nilang paano lumusot sa kaso eh. 'Di ba? Kaya wala tayong magawa. Dito tayo. Ayan, dito na. Ayan. Sana nag-i-enjoy kayo ha, kasi hindi ko naman sinasabi na hindi tayo nagkakamali. But I think we have to sometimes be the role model. Di ba na sinabi ko noon, nasubukan natin mga, kung sa Tagalog pa, nasubukan na natin yung mga katarantaduhan sa buhay. Huwag na ulitin. Huwag na ulitin. Tama na. Tama na. Kasi ako, naawa lang ako sa, deep in my mind, nahawa ako sa Pilipinas, totoo lang. Hindi masabi na humble beginning ang nadaanan ko. Small barrio, ganyan. Pag 6 o'clock nakakain na kami, madilim na, tulog na. Ang 9 o'clock or 10 o'clock noon, naku, ang gabi na talaga. Yan. Ngayon ang 10 o'clock para hindi pa gabi. Yan. Tapos maaga kami magising. Wala pang araw, ginaganon ko yung Mount Matutom eh. Wala pang araw eh. Ano pa lang, parang silhouette pa lang ng ganyan, rays of sun pa lang, sunlight. Kikita ko na sa harap namin Mount Matutom eh, dulo, ang dulo, yung tuktok ng Mount Matutom. Tingnan muna natin yung area sa harap. Nakabalandra kasi itong isa. Ayan, nag-forwarded siya. Siguro nahalata niya, hindi siya makatras. Ayan siya. Nandito kasi yung point niya sa akin eh. Hindi siya naging diagonal eh. Ayan. Yan ang gusto ko mga driver, yung may mga initiative, yung considerate. Ayan. Mga considerate na mga driver. Maganda yung mga ganyan.
kaysa birada lang ng birada. Maling-mali ang mga ginagawa. Discernment, kumbaga sa term na yan ay parang common sense, ha? Alam mo, lalabas ka, pagtingin mo hindi safety. Hindi safety ang ang sasakyan. So adjust ka talaga. Number 1, park properly so that others may not have a problem. Will never have a problem. Park properly. Yung anak ko sa Manila, sumabit yung high ace sa kanyang bumper. Isip ko, bakit sumabit? Manila, mga intelligent driver nandyan eh. Naku, nakaapa ka sa linya pala. Hindi ka nagpark ng tama. Dapat sa middle ka ng lines. See? Ang demarcation line, inapakan mo eh. So magipit yung kapitbahay mo nung labas. Matanda pa naman, senior citizen yung. Kaya lang, meron siyang monitor na nakapark. Pagsampa niya sa sasakyan, na-review niya muna. Or nakita niya siguro may gas-gas, ni-review niya yung naka-record sa parking niya. Oh, naku, nandun palang L3. Yan. Nasagi sa kaliwang bahagi ng kanyang bumper sa may driver side, sa may harapan. You park properly. Diyan ang apo ko. Kita niya ako. Doon siya. Turo-turo siya sa akin. Yan, cute talaga itong mga apo. Yan, nandyan si Chloe. Oh, yan. Ayan, kaya nagbablog ako dahil sa mga bata eh. If not for the children, number 1, nagpasalamat ako na matalino. Hindi. Binigyan ako ng utak na normal. At saka nagkaasawa. Nakita mo ang advantage na may biyaya ka. Huwag natin abusuhin. Be a good person and a good mother. Good manners and right conduct. Ayun, nakita mo, itong tuwa nakakita siya ng kambing. Goat. See. Kita mo yung katuwaan ng mga bata. I have 4 kambing. Ha? What is goat? What is goat daw? What is goat in Ha? Kambing. 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 What is halok? Halok. Halok? Kiss. Halok. Kiss. Kiss. What is kiss? Halok. Halok. Oh, kiss. Kiss. Kapabot. Why do you have no shave? I shave already because we have visitors last night from Isabela. Visitor of Daddy and Mommy. Kiss. Kiss. Kapabot. Kiss. Agtang. Kiss. Agtang. Agtang. So you know what is agtang? You know what is agtang? Babay kambing. Oh, babay kambing. Babay kambing. Babay kambing. Babay kilawin. Can eat kambing. Kambing can eat grass. Wow. Do you eat grass? Yes, you will eat my beautiful grass. Oh, they eat grass. Chloe eats what? Rice. What? Egg. Noodles. Rice. Noodles? Noodles. You want to go to Mama Ace? Today? We'll pass by Mama Ace. But actually, I want to go home to pick out. Ay, go home. To go home to? May tutor siya karon. To your tutor. To your mommy. It's okay. Sit down natin. Natuto ang tutor niya. Balik ko ang tutor. Talaga itong mga batang to eh. Nag-i-enjoy ako sa ka-vlog nito eh. Singer din to. Kumakanta eh. Bigan eh. Ano kami no? Dance? Ang sa inyong gidance. Dance? Yeah. Sige. Ato na ta kay napaday tutor ni.
Yan. Soto nila buwan, pakaunan pa ano pa. Yeah. Ulit Okay. sa school. Ay sa bayan. Nire-record ko kasi yung aking activities eh. Kaya, yan, naka-record oh. Ayan. Oh, baby Chloe. You Basta. going to house. Go home to your house. Go home to your house na. Tapos na ang classes. The class is already finished. Finish. Tita Percy, when she says you can do it. Actually, Tita Percy's pretty teacher. Tita Percy, correct? Wag ko eh, manasabta sa mong English bay. Sige lang, kinaka-record man ako na reviewon kay magpatabang ko sa kuan sa English teacher nimo nganong gitudloan kay ingon nana. Yusuk at Tagalog. Cute. Kambing. Kambing. Kambing ang kilala mo? Kambing. Kambing. Count the kambing. Count. Ilan ang kambing? Ilan ang kambing? I-count mo. How many kambing? One. Chinese. Huh? Chinese. One, two. What tulog ka kambing? Where? What tulog? How many How kambing? many kambing? One. Two. No. One, two. The brownies hiding for. The other one. There's the other one. Ano? There's the other one. Yun, no? It was hiding. She was going to. What color of the kambing? Is Well, because it's very hide and seek. gusto niya magka ano sa kambing. Yeah. Yeah, okay. Pauli na ta. Duty pa. Uwi na tayo sa bahay. Duty pa si Mama Ace. Ihatod pa na ako. Alas 12 man tingali. At Ay, lingaw. Kailang ano, ako. ano, Doc? Ano si Doc, please? Yeah, duty. Na may online niya pero kuan kinanglan na to mag Ano, yun? Para face to face kay wala na may pandemic. Medyo puro online. Kung sa abroad online tanan. Yeah. Chloe. Sleep ka na pagdating ni Daddy. Labran mo ni Chloe, Daddy. Yeah. Sumali na. Asa nga break sa school sa? Sa basta nag-ano ko sa teacher kaniha, your exam is 20 at saka 22. Man lagi si Ramboy diri naghatod ay sa kuan. Oh, wa lagi ang kuan Subaru. Ay, Subaru wala pud. ato amo tong gisakyan mo ganiha ni kuan, daddy niya. Ato skulahan. Okay. Mami so niya naglakat siguro. Mao. Go home na ta, baby. Tapos Bye na na. klase. Kiss na papa. Kiss na papabot. Salamat pa papabot. Thank you papabot. Agtang. Thank you papabot. Kabalo na sa sayang agtang. Agtang. Thank you. Kabalo na sa sayang agtang. Salamat, Doc. Okay. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na papabot. Bye-bye. Bye-bye. Sige, Tapos bye-bye. naman. Oh, sige. Bye-bye. Yeah. August 6, 2024. Ayan. Ganda ng ano, di ba? Ganda ng may apo. Kaya iniisip ko minsan, di ba nag-vlog ako? Ano kaya ang ginagawa ng mga kaedad ko, mga senior citizen na mga leader ng rebelde? Mga Hamas, mga Houthis, mga Hezbollah. Ang sa Hamas is ano lang eh, younger lang sila sa akin eh. Ganun ba ang natutunan nyo? Saan nyo nakukuha ang mga ganong kaliber? Ha? Because of hate against the Jews? Because you trusted your prophet? Oy, isuriin nyo muna, baka si Raulo yung propeta nagturo niyan ha. Baka si Raulo ang propeta na yan. Ha?
Hindi kasi maganda mga tinuturo pagpatay. Oh, galit ba kayo dahil according to the history, di mahilig, nakasulat kasi history nasa aklat sa huli pa naman na aklat. Sa huli, kaya nahuli kayo na may ginawa kayong hindi maganda. Yan. Nahuli kayo. Meron kayong ginawang hindi maganda. Galing sa sa Mecca, pumunta ka ng Medina, inagaw mo ha. Yan ang mga gusto pala ng mga kuan ngayon. Bakit may revolution? Mahilig silang mag agaw-agaw ng mga lugar, yung mga invasion. Okay, kunin ng mga babae, patayin ng mga lalaki. Oh, di ba? Patayin. Yan. So mahilig silang pumatay. Pero hindi ko man nakita yan sa buhay ni Jesus Christ na ganun ka-brutal, ganun katapang. Nakikita ko sa kanya parang inapi si Jesus Christ. Flesh of God, inapi nyo. Hindi, wow. Ano ba kayo? Ngayon, minsan nire-rape din yung mga babae dun sa Medina. Second holiest place yata yun eh. Ano ba yan? Nakasulat kasi, kung totoo di evil spirit yung nakita ng prophet. Oh, hindi ko naman sinabi sinong prophet. Di ba? Gawa-gawa ng storya, siya na daw ang pinakalas and final. Hindi kasi maganda tinuro. Revolution, invasion, mga rapist ba kayo? Invaded a certain place and then you deflower the children and mga females, tinikman nyo lahat. Hindi, hayop kayo sa laman. Lahat naman hayop sa laman, pero hindi ganun brutal na parang that's the saddest part of the history of human. May pinanganak na may Diyos pero brutal. Kung doon ka sa mga Tagalog na lugar, ano yung propeta nyo? Tarantado yan. Hindi ko sinabi, wala akong nabanggit na pangalan dito. Kaya tinuruan niya ng revolusyon. Yan. Mag-jihad kayo, mag-revolusyon kayo. Sakupin nyo buong mundo. Sinisip ko minsan, ang bubo nyo. Agawid yung isang lugar, tapos baka mag-shutdown ng mga teknolohiya na ginawa nila. Wala na mga gamot, wala na mga vaccine. Hindi man kayo marunong ng formula, kung hindi turo sa inyo, baka magkalit-silits kayo din tatamaan ng kabulastugan nyo. Hindi niyo itama yung mga ginagawa nyo. Di ba? Gawa kayo ng nuclear bomb, mali-mali yung formula nyo, di patay din kayo. Dahil muron kayo. Kayo mga jihad na terorista na revolutionary daw. Yung mga extremist, mga terrorist na parang padasal-dasal pa kayo ng pahalik-halik pa kayo sa lupa. Pero iba ang inyong mga pakana, mga pakay. That's not good. Kay dad ko sila Yaya Sinwar. May Sinwar pag may kapatid pa yan na Sinwar. Aywan ko kung doon siya sa Hezbollah na assign or sa Hamas. May Haniyeh, financer. Kalain mo, mas malaki pa ang gastos sa ilalim ng lupa kaysa taas. Paano yan? Are you sure that you will live forever and ever ilalim ng lupa? Para ano? Patraidor kayo. Kapitbahan nyo, ginaganon nyo. You built networks of tunnels
thousands and hundreds of kilometers. For what? Hoy! Gising! Mailuki o yata ang utak nyo. Sino kaya iniidolo nyo? Baka si Raulo yun. Propeta ba yun? Hindi naman siguro propeta. Islamic historian lang yun. Na made up of righteousness and brutality. Puga. Hindi ako marunong magsalita ng bad words, pero ang sarap sumigan ng L-I-N-T-E. Ay, loko. Dito tayo. Mabuti pa itong mga mahihirap, walang ginagawang masama. Buhay ka pa sa iraw. Hindi, hulaton mo ko masakay ko. Pakimunta ka. Nanukaw? Oh? Gilampusan siguro niya eh. Hello. Nagpiang. Nanukaw? Naku. August 6, 2024. Yan, kawawa. Napila yung aso. Siguro may kalaban na aso din. Balik tayo sa usapan. Mga animal kayo, hindi. Be kind to animal. Be kind to animals. Ikaw taas ng pinag-aralan nyo, kayong nasa poder ng gobyerno ng Pilipinas. Mga loko kayo eh. Buti pa itong si Busita, no? I don't know kung saan galing yung pera yung pinamimigay. Colonel Busita, parang okay yung peg mo Siguro advantage kasi matalino ka. Nevertheless, yan ang maganda. Magtulong tayo. In really, nagtutulong sa kapwa yan. May review ko pa yung history niya. Kung saan ba yung may posisyon tayo, mataas yung ating pinag-aralan, malaki ang ating nakawan. Hoy! Hoy, gising! Ito papabuta, hindi ito masyado nagsasalita. I don't want to talk because I don't like you. I'm not that kind of person who can really express everything, tell everything, dramatic or not. Wala, tinatahimik ko lang. Nag-observe lang ako, then I got some points from there. Hindi ako masalita, hindi ako matabil. I don't talk a lot. Saka sabi ko kay misis ko, grabe magsalito. Hindi ko kaya yan. Sabi ko, hindi ko kaya. Yung sekretary namin, palakad-lakad. Baka nagutom na. Kakain siguro ng almusal yun. Anita, ano na, 12:40 na. Past noon. Hindi ako masalita. I seldom talk in a group. Pero pag nag-request na, can you give something? What's your opinion? Yan. Magbat-in ako and then, can you lead the prayers? The prayer for today? Yeah. No problem. How much mo siguro pag tinanong mo ako ngayon kung ano aking take about what's happening in the world? Dito muna tayo. Huwag tayo magyabang. Kulang tayo ng good manners and right conduct. Even sa drivers, marami. One day magre-record ako ng aking travel. Ilagay ko dito yung sa cellphone holder.
Yan, nakafocus ng ganyan. Tingnan ko yung kung sino ang may mali. Sometimes kasi parang deliberately we do mistakes. We do the wrong thing. We choose the wrong thing. Ito, kwento. Nakwento ko na to sa ibang vlog. Yung mga login, video login ko. Naglalakad ako ng ganyan, sidewalk. Siguro a little bit larger, yung mga hanggang dito. Enough na yung dalawang tao kasi yan, masikip yan. Enough na yung dalawang tao. Yan, masikip yan. Siguro hanggang dito. Pero sidewalk yun. Sidewalk yun ganyan. Medyo malapad yan. Naglalakad ako malayo pa. Nagja-jogging or something. Walking. Sa Canada. Nahalata siguro niya mga 20 feet away. Nahalata niya 20 meters away. Or 10. Hindi, mga 20 siguro malayo pa. Nahalata niya na nasa gitna ako ng sidewalk or nasa sa pathway ako. Magkasalubong kami. So doon ako sa right side. Siyempre going forward, sa right side ako. Alam mo yung ginawa ng kasalubong ko? Lumayo siya. Lumayo siya nung palapit na ako. Sabi ko, tama no? We don't have to intimidate our surroundings, yung people around us. Yan. Tapos lesson learned. Pag kumain sa mga restaurant, iligpit mo lahat yan, iligpit mo yan. O yung hindi nagkakalat, iligpit mo yan. Sa iba namang malalaking restaurant, yung parang walang may-ari na nagtitingin, yung fast food, kunin mo lahat ng plato, ilagay mo dun sa bin, sa kanilang collecting bin. Kung pwede, mapunas ka pa ng table mo. Huwag mong iwanan yung mga utensils dyan. Ganun ba? Let's say Jollibee, ganyan. Wala. Kunin mo yung mga plato mo, tutsara, basura. Ang basura sa basura. Okay? Huwag ka lang mahugas. Huwag ka mahugas dun. Siguro kung may utang ka, mahugas ka sa may-ari. Ayun. Pag pumasok ka ng mga establishment, may kasalubong ka, you open the door for them. If you want it, pag may kasunod sa'yo, open the door for them. Kung nauna na ako, nag-push ng door, huwag mong bitiwan ang door. Ano ka ba? Pilipino? Huwag mong bitiwan. Hawakan mo hanggang pumasok siya. And they will really thank you a lot. Yes. Common sense. So maybe today, doing good things is common sense. You know what is right and what is wrong. That's what I'm telling to my children. Way back then, I told them, you already have that kind of learning. We go to church, we listen to the gospel of Jesus Christ and the stories around surrounding Jesus Christ. You've been in the church. I know that you now able to have that principle of right and wrong. So you better choose the good ones. Then you're now away from us. I know we can sleep well with peace of mind that you follow the law and not be stubborn. Tagalogin ko nga. Wala yata ang battery ng English ko Wala, nakalubot ang battery. Pero nagsisimba din kayo, alam nyo na kung anong tama mali, kahit wala kayo sa amin. At least na-expose na kayo sa church. One thing to do, punta kayo sa church doon. Naku, mga anak ko, hindi gaya sa akin. Inuman, sigarilyo, I think hindi maiwasan. Pero alam na nila na may deflection ng mga ginagawa. Kaya later on, nagbalik Kristo.
maybe nung tapos na sila ng college, they realize na better choose good than evil, or that bad habits, mga bisyo-bisyo. Ganyan. Kasi may exposure sa church. Kasi kung walang exposure sa church yan, kayo ha? Saan nyo pinapasimbang anak nyo? Sa ganun lang, kung ganun nangyayari, tapos yan lang, walang magsasalita. Hindi. Makinig kayo ng gospel preaching. Ini-explain ng pare, hindi pare, pastor. Ini-explain ng pare o pastor ang kwento sa Holy Bible. Yung mga makikita mo dyan, ang discernment ng tao, whether magaling siya o hindi, stubborn siya o hindi, makasalanan siya o hindi. Maganda ang Holy Bible. Maganda. Din ako natuto ng mga kalokohan. Mga kalokohan ko sa buhay, hindi. Mga righteousness. Yan. So may Holy Bible. Ang ganda sa Pilipinas kasi English. Malit pa ako, tinuturuan ng English. Yung mga teacher ko sa elementary na hindi marunong mag-English, hindi marunong maghanap ng mali, kasi magaling ang mga elementary teachers ko. They supported you. Para kang inakay yung ibang maliit na they carried you with their hands hanggang matuto ka. So, walang bullying, walang abuse of power. Nakikita ako sa mga teachers ko. So, naging mabuting bata ako. Yan. Masunurin din naman ako, hindi ako stubborn. May stubbornness. Pero kunti lang. Ngayon, malaki na ako, 66 years old na. Mayaman na, hindi. Matalino. Ay, hindi matalino. May mga apo na. Kaya hugot ko may mga apo na eh. Yan, may mga apo na. Bakit ako naghuhugot? Ayaw kong matikman ng mga apo at mga anak natin ng mga ginagawa ng mga matatanda ngayon sa Pilipinas, nga kahit kung sino pa kang nakapagkatapos ng engineer, gobernador, mayor at kung ano-ano pa natatapos mo at matataas ka ang posisyon, magnanakaw ka! Magnanakaw. Nahiya kasi ako, totoo lang. Nahiya ako sa lahi natin. Parang hindi tayo nare-respeto eh. Siguro kung hindi lang sa ugali nating maganda rin, na naging caregiver tayo sa ibang lahi, ibang bansa. Yan, nakabawi tayo nun. Nakabawi tayo dahil maganda yung ating performance in terms of manpower. Matalino tayo eh, engineer, matalino, Pilipino, matalino. Pero generally hindi maganda ang ating record kasi hanggang dyan lang tayo. Marami pa ring mahihirap. Hindi naman sasakit ang tiyan ko kung hindi yan masolve. Wala akong problema eh. Nakakatulog ako ng mahimbing. Pero habang buhay si Papa Bot, hindi yan hihinto. Mag-advise kung paano gumawa ng tama. Marami kasi sa atin na hindi gumagawa ng tama. Nahiya ako. Kung baga sa lamangan, dapat lamang tayo eh. Matalino tayo, magaling tayo ma-English, magaling kumanta. Compare mo sa ibang lahi,
Chinese, Korean, ano yan. Hindi sila marunong mga English na tama. Pero maghanap ka ng copycat ng Amerikano o Amerikana, sa Pinoy ka. Pinay. Mga Pilipino magaling mag-adjust ang dila, makapagsalita ng magandang English. For despite yung Chinese lang ang salita nila, but they are so rich. Japanese so rich. Ayan, nagapunta pa yan sila, mga South Koreano, magapunta pa yan sa Pilipinas para mag-aral ng English. Sa Canada man iba. Mag-aral ka ng French para elite. Ulitin ko, mag-aral ka ng French para elite ka, madali kang makapasok ng trabaho. Parang hindi English, pero generally English ang salita doon. Sa Dubai naman, hindi masyado marunong mag-English doon. Thailand, ganyan. Nahiya ako sa lahi natin. Parang greedy tayo, di ba? Greedy ba? Greedy, yung dalok-dalok, swapang, self-centered, selfish. Kasuklam-suklam na ugali. Nag-vlog ako, ulitin ko, dahil sa mga apo natin. Kawawa yung mga apo natin pag patuloy ng ganito. We can choose a better life. Ang karamihan sa atin, pinaka-worst ang behavior pinapakita. Yung first segment nito, a day before, night. Today is 12 noon. Last night, 10. Nakita nyo kanina sa entrada. Siguro mga 30 minutes sa masikip na nga dun sa harap ng Mercury eh. May barrier pa sa gitna. Inoccupy niya pa. Tamang-tama lang yung kutsing maliit ang makapasok, pero pag may prime mover yun, mabuti walang prime mover dumaan. Siguro antay na antay sa prime mover. Parang lakas kay direktor ng LTO. Oo. Kasi stubborn masyado, tagal eh. Siguro kung kilala niya lang si gobernador, medyo mahiya pa siya. Oo. Ano pa naman, yung nakabalot yung mukha ng mga yung mga babae na may tela ganyan. Hindi ko alam kung sinong driver doon. Hindi ko naman kinuha ng plate number, pero parang may 6, may 7, may 7, may 3. Hindi ko na alam. 76, 73 ba yun? Ewan ko. Hindi ko naman na-memorize. LAC. Sobra ang impunity. Malakas yun sa LTO. It's PG siguro yun. Yan, mga stubborn na mga attitude. Kung may lakas sa siguro. Dati-rati kasi binangga ako dyan sa round ball. Maliit pang kutsi noon eh. GLX Mitsubishi 19 ano bang taon yun? GLX 2002 or 2003 yata. Hindi ko na, basta mga early 2000 yun. Yeah. Binangga ako. Dito sa left side sa likod. Gusto niyang mauna sa round ball. Nauna na ako sa right side. Nung mag-overtake siya, round ball lang tatamaan niya, binalik niya sa right side. Sadya. Police ng mga icon dyan sa Maguindanao. Pagbaba niya, police ako. Tawahan ako ni Ann. Hindi ko man kilala, sinabi niya. Buti hindi ako nagmakoy. Tawahan daw si Niandal. Hindi ko kilala yun. Si De Pedro lang kilala ko ng politician. Mga ganyan ang mga stubborn. Yan last night. Kung gobernador yun, mahiya siguro yung tauhan ni gobernador. Hindi ko maniwala. Mayor, siguro mga LTO yun, or mga malakas sa HPG, parang ganyan. Feeling entitled masyado. May bakante naman. Ako nahirapan nga ako nag-park doon eh. But I really opted to assume a good position sa parking na hindi ako makadisturbo sa iba.
galing ako dun sa kabila eh. Lumiko lang ako nag-U-turn dahil 10 o'clock na yata ng gabi or 9 o'clock. Nag-U-turn ako konti kaya hindi naman masyado busy. Then nag-slant ako para yung sa katabi ko sa kanan pwede may mag-park. Bigayan sana eh. Dito maraming moron eh, yung hindi marunong umintindi ng batas or opted na to follow the law or parang culture of impunity tawag ko niya. Parang hindi ka takot sa parusa. Nasa kamay mo ang batas. Kawawa yung ating future generation ito. Kaya thank you sir sa live mo. In really, pakinggan ko ulit yun. Yung interview ni Ma'am Corina. Kamag-anak ko yun si Maruhas eh. Kamag-anak ko yun. May reklamo? Dahil Ilonggo ako eh. Ilonggo ang nanay ni Maruhas, di ba? Yun lang, kamag-anak kami dahil Ilonggo. Tagapanay yung nanay niya. Huwag na tayo magbatuhan ng mali. Minsan critical yung mga comments niyo sa Facebook na parang saway kayo ng saway pero kayo mismo unang pasaway. Tingnan niyo munang bakuran niyo kung paano mo ginawa ang pagdisiplina ng mga anak mo. Bago mo i-remind yung iba, wala naman kaming pinagyayabang. Simple na tao lang kami, maliit. Pero pag nag-asta ka sa comment, parang talagang gusto mo na ikaw talagang pinakatama. Hindi naman. May case to case basis na hindi mo magawa yan. Bakit ako hindi pwede ba ako hindi maghawak ng cellphone kung nasa hapagkainan? Hipokrita mo naman. Dahil ang hapagkainan daw ay para sa pagkain. Alam ko. Kaya nga ako nagbablog na nagdadrive. Tinitiis ko lang na para ako makaparating na magandang message kayo. Stick to kayo na pagkainan. Huwag maghawak ng cellphone dahil ano ba yan? Sira ulo. Sira ulo. Tinitiis ko nga dito eh. Marami nang galit. Bakit ako nag-vlog na nagdadrive? Hindi naman ako nagdadrive. Nakahinto nga to eh. Pag nag-upload kasi ako na to, yung background nilalagay ko sa likod parang tumatakbo. Bubo ka ba? Bubo ka ba? De, joke lang. Hindi ako nagba-vlog habang nagda-drive, hindi. Yun ang huhuli naman. Maraming kasalanan. O ang kotong, hindi bawal. Loko-loko. Sipag-sipag nyo, aga-aga nyo magising. Huli dito, huli doon. Ang motorcycle, walang papers, wala lahat. Binili ng tao yung nung the other day lang, August 6 ngayon eh, mga 1 week ago. Sabi niya, sino may kilala sa LTO? Nahuli ako. Ang aking multa 45,000. Binili niya, motor niya 38 lang. Siguro sikanhan yun, wala pang papers. 38? Iwan mo na lang yan. Kaya lang sayang yung 38,000 mo. O ngayon, anong gagawin? Padrino, may kilala. Maghanap ka ng kilala. Bigyan mo ng 5,000. Eh, di ba? Ang 38 mo naging 5,000. Masaya ka na. Masaya kang niluko ka. Luko. Luko-luko yata itong mga nagninegosyo ng ganyan. Tapos ang huli kayo ng huli. Ha? LTO, SPG? Hindi sir, biro lang siya, biro sir. Biro lang. Ang huli kayo ng marami para marami kayong makutong. Anong sinabi ko, kutong? Buti na lang kutong, no? Hindi nagnanakaw. GAGO. Makasampu sa ngayon. Hanapan ng mali. Lahat tumawad. Walang resibo. Narinig nyo? Ano yun? Walang resibo. Simple, walang resibo. Di hanap buhay ng mga kawatan. Hindi kayo mula malaban ng patas. Tapos saan nyo dalhin pera? Unlimited wife kayo. Ganyan. O anong bisyo? Anak nyo, tingnan natin. The same.
mag-traffic enforcer din at magngutong. Ano ba? Ano bang culture of impunity ng gusto niyo pa? Ang pinakamalala. So, umpisa ng vlog na ito, kaedad ko lang yung mga leader ng mga terorista eh. Hindi naman ako galit sa terorista, no? Galit ako sa yung mga Islamic historian na ginaya ng mga terorista ngayon. Kalain mo, first thing, preamble pa lang, yung sa preamble ng law, gaya ng Philippines, may preamble, divine providence, we are Filipinos like that, we want God or something. Sa kanila, we are Hamas, we are here to kill the Jews and non-Muslim and Christians. Ano ba yan? Ginaya naman. Hate, wala yan. Sana mawala na yan. Hindi naman tayo takot mamatay. Sino bang magtagal sa mundo? Wala naman. Dapat ang paera natin yung magandang gawa. Kayong mga terorista, anong mga invention niyo ba? Sisi. Cellphone? Hindi nga kayo naggawa ng cellphone eh. Power bank? Ewan ko. Camera? Lens? Microscope? Ano ba? Laser? Kayong mga jihad, anong mga invention niyo? Baka hindi nga kayo nag-invento kung saan galing at gumawa ng simento. Bumili na lang kayo ng simento. Pero ang formula paggawa ng simento hindi nyo alam. Mahilig kayo sa baril, hindi nga kayo kabalo marunong mag-load ng yung bullet. Hindi rin kayo marunong magtimpla ng pulbura. In short, moron at pasikat. Diba? Pasikat lang, matapang at back up by the Islamic heaven ng mga terorista. Masarap doon siguro, no? Daming virgin doon. Iwan ko kung paano sila nag-hygiene doon. Baka walang ligo yun isang taon. Pwede ba yun, may virgin sa langit? Bigaon! Diba? Pasensya na kayo. Radical to. Yun na lang. Peace na lang tayo. Peace, love, and love. Papa Bot here. I bless you today, and I bless your family and all your plans of your life. Keep safe and love your neighbors unconditionally. Love your enemies unconditionally. In Jesus' name. In Jesus Christ's name, the flesh of God. Amen. Papabot, bye-bye. See you tomorrow. Dito tayo sa isang nakatagong lugar dahil maraming kahoy. May inaantay. Tingnan mo yung mga Pilipinas. Kahit saan may talagang tumutubo na tanim. Walang gutom sa Pinas. Walang gutom. Kung walang gutom, dapat walang kutong. Balik-balik. Bye-bye. Kita mo yung aking sasakyan, o yan, o, monitor. Dito monitor, tinakpan ko lang ng electric tape dahil paggabi maliwanag. Yan pang isa, monitor sa likod, oh. Ayan, naka-monitor yan, no? May sariling fuse yan. Diretso sa battery, sariling switch, naka-monitor sa likod. Dito pa. Yan. May camera din dito, papunta dito sa kabila. Dito, pag may nagkukutong diyan, huli si Mr. Kutong. Diyan. Ayan, may secret pa ako ditong camera. Hindi ko lang sasabihin. Ilan ang camera ko? 5. Oh, 1, 4, 5. 7 ang camera dito. 7.
Nakasekret yung iba. Bye bye. God bless you and keep you. Amen.